Kabado ang mga prosecution congressmen ngayong nabago ng liderato ng Senado. Kasi batid naman nila na itong impeachment, hindi naman talaga ito legal na usapin lamang, kundi ito ay politika. At saka siyempre pag sinasabing politika, ito ay paramihan ng bilang. Ganyan parati yung ating mga nakita na sa mga nagdaang mga impeachment na ginawa diyan sa Senado. At kumbaga ang nangyayari nga rito yung pangalawa na lamang yung mga ebidensya na yan, kumbaga yan ay ginagawa lamang para yung maging pagboto ay maging disimulado. Yung magpaparamihan sila diyan ng bilang ng papabor at yung hindi, yung makukonvict at saka yung ma-acquit. Ganun lamang naman talaga ang nangyayari diyan. Kinakailangan na gumawa sila ng tulay patungo dun sa pagbubutuhan nila. At ito yun yung mga legal na usapin na alam nga na katulad ng sinasabi natin pangalawa na lamang yan pag sinasabing impeachment. At ngayon, ito yung ikinakatakot at alam natin na hindi man ito aminin ng mga congressman at ng mga nag-uumuusig na ito. Kabado sila dito at nababalot sila ng pangamba sa nangyaring pagbabagong ito ng Senado o ng pamunuan yan. At ito ngang nakita natin at kaya nga tayo nagreaksyon ng ganito. Nakita na naman ulit natin sila na nagmimisa at nagdadasal, nagpe-prayer. At ito ay tungkol sa impeachment na naman ni Vice President Sara Duterte. At itong mga dating mukhang ito ay nakita na natin ito nung 19 Congress sa naon nilang impeachment na inihain laban kay Vice President Sara Duterte. At ito nga, itong mga kaliwa, ito Senator De Lima, itong mga, basta't ito karamihan dito mga congressman na alam natin na yung mga nakatanggap ng malita, hindi na natin papangalanan, basta sila yung nagtitipon-tipon na katulad nung nakita natin nung 19 Congress, sila din ulit ito. At ito nga ang reaksyon natin dito. Parang itong nakita natin ay parang isang palatandaan na naman na napipinto na naman sa pagkabulilyaso. Itong impeachment nila. Ginawa din nila, kaya nila ito nung kasagsagan nun na yung fourth tweet na sinasabi nila sa Senado nun ay binitin-bitin ni Senator Chess Escudero na kung saan ay nung mga panahon na yun, siya yung Senate President. At dahil nga sa kanilang mga panawagan na fourth tweet, yung pagta-trial dyan sa Senado, ito, pinabasbasan nila yung mga dokumento nila ng mga ebidensya laban kay Sara Duterte. Pinabindisyon na nila, pinamisahan nila sa isang pari. At pagkatapos nga niyan, hindi naman natin minamaliit yung kanila ritong paniniwala sa kung anong kanilang pananampalataya o pinapaniwala ang Panginoon. Pero kaya natin ito nare-reaksyonan, katulad nga nung ginawa nila noon. Na kumbaga lungkot na lungkot sila, tigib na tigib sila ng lumbay na dahil sa pag-aapuran nila na yung Senate trial na kung saan gustong gusto na nilang makonbiki Sara Duterte noong mga panahon na yan. Ang nakita natin yung naging ending nito. Eventually nga, dinesisyon na ng Korte Suprema na unconstitutional nga. At ngayon, ganito na naman yung nakikita natin sa kanila, hindi ba nag-prayer sila dyan sa EDSA? At ito nga, may kinalaman ito sa impeachment ni Sara Duterte. At gano'n naman ulit yung mga mukha na nakikita natin sa kanila. Tigib ng lumbay. At mga talagang nakikita natin na yung lumbay ay may nababalot ng pangamba. Yun yung basa natin sa kanila. At ito rin uling mga mukhang ito. At kaya nga tayo rito nag-reaction, ibig bang sabihin ito yung nangyari nung 19 Congress na impeachment na ibinasura ng malamang din ba na wala itong magandang maging resulta napapabor sa kanila at ito yung talagang inaasahan naman nila dati pa. At imagine mo nga naman kung hindi nila lulubusin itong kanilang mga ikinakatakot na ito.
Biro mo, ilang taon na natin sasabihin ito na pinaghahandaan nila o ipinipilit, ginigiit itong impeachment na ito laban kay Sara Duterte. Nariyan na yung napakahirap nilang maghagilap ng mga ebidensya. At dahil nga sila marahil ay naniniwala rin ang mga sinasabi nila na banta sa Pangulo at itong confidential fund ay nahihinaan sila, kaya ito, nagdaos nga sila dyan ng mini trial at hanggang makakuha sila ng mga record ng AMLAC at itong ang salin. Ito yung pinaka na-piecing nila dyan sa ginawa nila dyan sa Kongreso, mga kabayan ko. After ng mga paghihirap nilang ito, na taon na maituturing natin. Mga katuwaan nila pagka alam nila na nagtagumpay sa mga pagbuto sila, hindi ba't may mga unanimous pa nga silang ginagawa dyan na kahit na gano'n ay napatunayan din naman natin na hindi naman talaga sa bilang ng mga pumapabor na impeach si Sara Duterte dyan sa Kongreso ang basihan na magtotoo ito at magtatagumpay sila, dahil nga 200 mahigit din yung pumirma nung nakaraang impeachment na inihain nila, hindi ba, nitong 19 Congress. 242 or something yung nakuhang boto o pirma, pero binasura pa rin. At ngayon ito yung kanilang nakita natin nung nakaraan nung mag-unanimous ulit para dito sa probable cause dyan sa Justice Committee. Nag-a-appearance sila, nagkakatuwaan at nagpapalakpakan pa. At pagkatapos ganito nga, nagbago bigla yung ihip ng hangin. Nagpalit ng Senate President. Ito yung kanila ngayong ipinapangamba. Hindi man nila ito aminin, mga kabayan, mga kapinas ko. Kasi pag nagkataon, dalawang buko lang aabutin nila rito. Hindi na na-convict si Sara, katulad ng inaasahan nila. At makatakbo pa ito sa gustong-gusto talaga nilang pigilan na posibleng paglaban ito sa 2028 presidential election. Ito yung pinakinakatakot nila rito. At ito nga, di ba, nagpagod sila, naghirap sila, naroon yung magkatuwaan sila at malungkot sila. At pagkatapos kung ito lang ulit ang lalabasan, ito naman ay kumbaga opinyon ko lang at pananaw na base na rin sa nakita natin sa kanila dati pa na punong-puno sila ng lungkot habang nagdadasal o pinapamisahan ang itong mga bagay na may kinalaman kay Sara Duterte sa pag-impeach nila. At pagkatapos ito nga ay nagiging resulta. May isang napatunayan na tayo na hindi talaga epektibo, hindi talaga umuubra, at sa halip kabiguan ang dinadanas ng mga congressman na ito o nitong mga nagsusulong ng i-impeach si Sara Duterte, mga kabayan ko. Patid naman natin na talaga itong galawan nilang ito, parang desperadong mga moves na ito. Dilawan man yan o pinklawan o mga loyalista. Ito yung nababasa natin sa kanila na sa kabila ng lahat na dapat hindi ito ganito ka-agresibo ang ginagawa nila at hindi ganito kainit, dahil may mga bagay naman na dapat talagang hinaharap sila. Both side man yan, dilawan man yan o loyalista man yan, gobyerno man yan o mga political analyst man yan o kaya itong mahuhusay na mga vloggers na ang lakas din maka-influensya. Lalong-lalo ng Mr. Media lahat nakatutok ito sa impeachment kay Sara Duterte, at mapapansin natin yung attack nila iisa na talagang lahat ng may kaugnayan sa impeachment na ito at sa mga Duterte talagang binabaon nila sa kanilang mga pagtatanong, sa kanilang mga narratives. May mga kaunting bagay, ultimong sa bawat word bibigkasin ng batid nila na isang DDE supporters o may kaugnayan sa mga Duterte. Talagang binubusisi nila ito, inuukil-kil. Isang halimbawa na lamang, hindi sila dito makamove on sa sinasabi na under attack yung Senate nung sabihin ito ni Senate President Alan Peter Cayetano. Natural lamang naman at ito yung sasabihin niya kasi nga nananahimik sila dun. Pagkatapos may ganitong kaguluhan na darating sa kanila, hindi ba't ang sasabihin mo ito'y under attack? At kasi kaya natin minabanggit ito at kaya inaatake nila rito si Senator Peter Cayetano, dahil nga gusto nilang palitawin. Nakakaupo pa lang nito, kakapisto pa lang bilang isang Senate President, kaguluhan ang nangyari.
sa pamumuno nito. Yun kaya ang gusto nila kaagad palutangin dito, kaya hindi nila ito binibitawan. Eh kasi gustong gusto nila talagang mabago. Na kahit ilang araw pa lang itong naluluklok sa pagka presidente ng Senado, ay gusto na kaagad nila itong mapalitan. At iningat nung hindi ba't nitong nakarang araw nga, nalalaman din natin na may mga nagtangka rin nga na ito talaga ay palitan at baguhin. At dito nga natin nalaman na dating siyam sila at yung nag-abstain na dalawa ay dito rin ay napasapi nila sa minorya. Ito yung nangyari dito. Ang problema, hindi nila talaga na-complete yung 3C para at palitan sa maikling panahon si Alan Peter Cayetano. Ito yung nangyari dyan mga kabayan ko.